Ito sa mga kapasalamatan na kanta ang i-offer ni Brother Wawaw, The Painter's Hand. Nindot kayo siya tungkol din nag-talk about surrendering all in God's will. There are times nga makafix ang mga trials, but sa kanta, si God represent as a master painter. He already knows unsa ang design. So kita ang ato lang buhaton is to surrender all in God's will. Dito para sa tuang future. So the summary nga akong i-share karon is all about God's faithfulness. Niabot ang time sa akong college life nga ang akong faith was tested because of Saturday classes. I was uncertain, nabalaka, and at the same time, walay alam magpaunsa mag-work ang tanan. But in those moments, God reminded me of His promise na makita sa Joshua 1:9. Have I not commanded thee? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord thy God is with thee wherever thou goest. Hanang ang promise mo kay Sunan na hatag ka ng courage and strength na mag-trust sa Yaha. Karon, gusto na ko i-share how God carried me and how He proved that He is always faithful to those who put Him first. Ang akong kasabri karon na tuyo graduate sa mga subject na STP, which is kana mandatory sa tanang second year and default siya sa Saturday. Katong first batch ng kaisunan na nag-enroll na pagka sa kanila nila, kay napay under ang NSTP sa mga school ato nga ROTC o CWPS. And then, nakatry sila sa mga Adventist na na-close na po na mo, nakatry sila sa CWPS na mag-predict sa weekdays. Pero, pag abot na sa mga, pag sa kanila mo, iwanan nila ang CWPS. So, ang nag-remain na lang kay ang ROTC na mag-fall due siya sa Saturday, 7 to 12 p.m. 5 hours. So, mo ito nag-start na ako pa-enroll ng akong classmates, friends, o katong mga first year na gusto mag-advance kay para pagkasagaling nila, hindi na sila mag-take ang mga subject. So, nag-ask na akong classmates kung saan na ako nga Saturday man kung gasimba. So, mga ito nalingon ko na i-ask na akong admin, kaya po may kasabay ato mga kaisunan. Akong friend na iyang course nga Adventist food, tapos napod ko dili na ako close na say na akong course, Adventist food siya, and then naigawa po kasaksi, kaya sila, bawal po din sila mag-school, and ka-Saturday, kaya sila yung pagabuhaton anak nga day. So, duha kasaksi, tuloy na Adventist, o katong 3 po ka-Adventist na 3rd year. Nabalik sila tungod kayo, wala sila grado, sa ilang second sem, wala sila tagaan, nag-ask me nga kaya wala din sila naka-exam, pero Tuesday to Monday. Pero wala namin nag-ask ba nga wala man sila ka-exam ng Tuesday man to. So, kung na-close na mo sila ate, 2 babae, isang kalalaki. So, napatabang po ni sila akong saon, sana sila na mag-ask me sa admin. So during nato nga time, kaya ang admin, our head sa ROTC sa NSTP na subject, kaya ipurihan. Ang katong napurihan mo kay sunan kay, inyong nila, straight daw kayo to, like, kanang mag-talk dito sa imuha, but ang napuli po sa iyaha kay opposite sa matasan mo daw ni sir, like, putan, kanang dili kayo karambutan din approachable kung kasi sila ito na time. Unya, nag-ingon sila na mag-ask namin sila. So, nagsabot me sa katong friend ako ito katong doon kasaksi na mag-ato kay sir. Na nag-ask me kung saan mo buhaton kay dili ni school on Saturday. So, ana ni sir na, ako sa i-ask ang mga head kung sa'y buhaton basta ka mo, ihatag lang yung info sa mo. So, ihatag lang mo, and then pinaka-test gato na mo si sir, tapos na siya mga yung letter sa mga pastor. So, ato na tayo, natuloy ka pastor, and then nangayon ko ang letter, and then pagka-Monday, dahil ihatag na ko ang letter, sabay ni sa mong mga uban, ihatag na mo ang letter sa head. Pagkahuman,
ano siya nga, paglat man sa mo kung sa pang kanina yung buhaton ni sa dili mo school on Saturday. So, pagka, at iwan din na ito mga isunali, na dahil minister na kaniin yung buhaton. Since 5 hours man ng Saturday na ilang ginaskwelahan, 7 to 12 p.m., kamo po mag-skwela po mag-NSCP 5 hours po from Monday to Friday. For example, pwede mo mag 1 hour sa Monday, kaya pala 4 hours na lang, pwede ninyo 3 hours sa Wednesday, basta ma-complete lang ang 5 hours sa Monday to Monday to Friday. So, pwede po nga kung na may free time nga 5 hours good, pwede ninyo na i-diretso ka para dili lang mo mag-RO pa and hindi kasunod ng adlaw. So, kung nagsabot nila ate kay lahi mo po mga schedules kay lahi ang course ng isa, tapos same lang na po same course, pero lahi ang among section, lahi po mga schedule. So, ato na tayo nag-assign si sir sa mga officer na magtudlo sa mga RRPC. And then, ang kato siya ng officer, kay kabas siya nila ate, and then, kuan ba siya, butaan ba kayo nga, usay ba, kuya mi sa IR, sir, tapos butaan kayo siya, so nag-start namin, tapos, ginatuluan namin niya, and then, nakalinto ko nag-start kayo sa kabutaan ni sir, usahay, dili ma-complete ang 5 hours, like 1 hour lang, and then may inom siya na okay na ni, pwede na nato ipasa, pag-buwan mo attendance, kay hatag na nato kay sa head, tapos kay si Kuya po, kay busy po kayo siya kayo, since 3 year na siya na time, naghan po kayo siya ginabuhat, and then kami po, usahay lipay po magasad, kay malipay nga, dapat nga ka na makafocus me sa uban na subject. Pag nasad po kay Basi, i-inspect me sa head kung naman ni natunan. Kaysa ako dyan na parang mga sunan, ikaw na dyan gamit dyan kayo usahay sabi ila si Kuya sa ituluan niya, usahan pag-marcha. And then usay makalimtan na po na kay dili jud permite na mo maka-RO tungod kay siguro busy na po ni Kuya, pero dili niya ginaingon sa head like may na siya na pag-attendance mo kaya ako lang ipasa kay sir mo na ang ginabuhat adlaw. And then ilabi ang mga bulan, first time pa ito mga student, first time na ROTC from July to December, mas siguro ito first time. And then, kaya mo ito mga dili June, tarong nga mo pag-RO, tungod kay dili siya permit, dili makomplete po ng 5 hours kay sa busy ko si Kuya, ato na time, and then, close na po siya nila ate, pero nag-RO, kaya po may mga sinan. And then, ngayon si sir, ato na time, sa first day, pa lang siya nga, minadrogrado kay gamay, dili pareha sa atong mga estudyante na nag-eskwela o Saturday, kaya sila, daghan kayo sila buhaton na hulog jud 5 hours, daghan kayo mga nag-expect sa ilaha, nag-quiz, nag-drills, daghan sila ginabuhat kamo, inyuha jud kay gamay na jud yung grado, pero wala may reklamo gusto, wala may instead nagsabat ni kay at least, dili jud mi makatapak og Sabado, dili mi mga school sa Sabado, bahala gamay ang grado at mga time. So nahuman ang first sem nga sa among pag-RO mga isunan, and then natagaan mi grado. And then karon, second sem din na, pagka-second sem na, kay wala na jud mi naka-RO, like kung wala na ang RO kay siguro busy na pag si Kuya, then wala na po mi wala namin naka-follow up sa iya, pero wala lang po nilagaan na niya may grado at that time. So, na-complete dyan na ang whole year na wala rin naka-school on Saturday, and then na-complete na mga RSPP na subject. So, mapura siya kaya ang testimony mga student, and as i-end na ko ni, I want to encourage everyone, especially sa mga youth na nag-struggle sa ilang faith, sa school, sa work, or sa daily life. But let us remember that following God is not always the easiest path, but it is always the best one. Grateful kayo po tungkol kay bisa rayo sa pamilya, but ang advices ni Michelle, ni Mamilo sa matag adlaw, sa morning worship, sa evening, ilang mga advices still nakahelp sa kuha at sa pag-stand sa faith.
And karon na po kabalo kung unsa pa nga challenges nga naghulat sa kuha. Kung napabay mga Saturday classes or mga meetings nga matong sa Saturday, but I will choose to trust God who has helped me until now. If He was faithful yesterday, I know He will be faithful tomorrow. And let us remember mga igsunan that mag-trust rin sa iyaha kay ang atong responsibility. Let us remember na atong responsibility is to remain obedient, while His responsibility is to lead the way. Karon mga kaisunan, ako'y pagkabasahon nga books of Ellen G. White, Messages to the Young People, page 30. She reminds us that God has a special word for the youth, that when young people are fully committed to Him, He can use them in a powerful way to share His message with the world. Kani nag-encourage sa kuha nga realize na being a young person who chooses to obey God even when it's difficult is already a testimony. Youth, dili ka mabalaka nga mustand sa atong faith, because if we are to remain faithful to God, He will make us for His glory. May God bless us all and happy Sabbath. Amen mga kaigsunan, no? Gwapo kayo, no? Sa itong mga batanon. Malingkamot ang mga kaigsunan. Kay uban sa tabang sa Ginoo, iharagyo ang mga path ninyo, iharagyo na i-smooth, no? Na dinigyan mo makalapas. Basta mag-remain lang yun ang obedient sa iyang mga subok, sa iyang sa labi nga sa Sabado na worship. Isunod na ito ang lesson review ni Pastor Levi Katubigan, o siya po na mag-ampun. May buntag sa mga kaigsunan. Happy Sabbath. Ninata sa ato ang lesson review. Kung yung tanan na magluhod ka, magkampo ka sa Ginoo for additional na hour alang sa atong mga pagtuon. Ang mga namo na sa kalangitan, galaygon ka, nintak na sa buntagon, mga papahulay, ikaw nagadasig, matag-usa ka namo, alang sa pagsimba, hindi mong gambalay, maghahatag pagpasalamat, pagdahil diya kanimo, tungod sa inyong pagkamaayo ka na mo, sibok simana, ay mo kaming giubanan, gilig-on, gidasig, gilipay, bubuo ang mga panalangin. Kung ganyan kami karon, magkapaabot sa mga pagpasalamat diya kanimo. O nga kami magkapadayon sa pagtuon sa mga pulong, hatagin kaming kaalam sa labutan na among maiusahan, ang mga mensahe na among pagkatunan, pagadugukan, naroon na kami, adunay panaghiusa sa pagpanabot o nga diin among matabangan ng mga buhat, aron kini mamahimong magaan, malipayan kami nga magagay, magpadayon sa pagsunod na kanina. Salamat kayo nga ikaw karon, magbubo sa imong panalangin nga hikanamo, o ang tanan, among pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dito sa ato ang pag-review sa ato ang mga leksyon. Ni ano ka sa number 3, lesson number 3. Ikatulong nga Sabado sa third quarter. Studies in the book of Revelation, part 2. Ang ato ang adult Sabbath school lesson. Sa mga batan dito, tawagan ni Sister Bayit o ni Sister Rayna. Okay, doon na sila yung additional na studies sa baptismal class. Okay, kaya mga bata, dito po sa ilahang school room. No? Ito dito ang ilahang magtutudlo. Ang mga sa Sister Linlin. Okay? Ang mga adult, linitan. Dito sa lesson number 3, nag-auluhan niyo o mga hampak, the plagues. No? Mga hampak. Records Biblia, sa atong panahon, doon ay pila ka hampak? 7. Doon ay hampak sa panahon sa Ehipto, sa unang mga katauhan. Pero napulo ito kabuo. Daghan.
Ang sa ato karon, sa atong kapanahonan, 7. Kung ako ba maingon ay salamat 7 ra. Pero sa atong mabasa igsoon, katong napulo, layo ra kay sa experiencehan sa atong experiencehan na 7. Experiencehan sa mga wicked. Mas grabe ang 7. No? Ikumpara sa napulo. Alright. Pero kung yung panahon, ang katauhan sa Ginoo nitong panahon na wala maka-experience sa napulo. Okay? Kadto lang mga Ehiptohanon, mga wicked. Now sa atong panahon po, ni katapusan mga kapanahonan, ang maka-experience sa 7 kahampak, kadto lang pong mga wicked. Okay? So susama. Unya ang mga matarong, mga nasiliuhan, mga katauhan sa Ginoo, di maka-experience yan. Okay? So mo ang senaryo. Ang napulo kahampak sa panahon sa ito, literal. Okay? Sa atong panahon po karon, literal. Right? Then, yan itong panahon na, daghan na ang mga katauhan. Pero ang naka-experience sa napulo, ang Ehiptohanon lang. Kaya dito na po yun, ang katauhan sa Ginoo. Wala may katauhan ng Ginoo sa ba't pang other parts sa kalibutan na nag-exist na nitong panahon. Now, sa atong panahon karon, ang katauhan sa Ginoo worldwide. Diba? Bisan asa na. Ayun to, kung napabay nasod karon kay niingon tong sa una pa, doon nang naitulo ka mga nasod na wa masudli sa Seventh Day Adventist. Ayun to karon kay dekada naman, nasod ka na siguro. So sa atong nabasa po, worldwide ang experience na 7 last plagues. Pero dili universal. O sa may kalainan sa worldwide o universal. Ang worldwide meaning globally. No? Pero dito lang moabot sa mga wicked. So meaning doon ay mga dapit nga di maka-experience o hampak. Kung wala wicked dito, wala dito ang hampak. Okay? Nagsagol. Oh. Sa mga nagsagol, hindi mo ka-experience kadto mga righteous. Kadto na siliuhan sa Ginoo. Example sa karaan, tubig. Pula, man, pula gihapon. Pero ang mga righteous, dili pula. Manimo. Okay? Sige, ato isa-isa mo ni. Then, kada mo man sa ato ang pagtuon, matag, kung din sektor, pwede itong makapangutana o makadugan. Ang ato ang sintro sa pagtuon, Revelation 16. So, good sa 1. And I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. 7 ka mga nangulunda, tag-isa-isa og vial. Ang sulod sa vial, wrath of God. Okay? Ato ang leksyon na sa Revelation 16, 1-21. No? Ang una nini, the unmingled wrath of God, meaning pure yun siya. No? Kaligot-got, kasuko. Usahan na to ha, para uniform ta. Number 1, what command did the Revelator hear given to the 7 angels who held the vials of God's wrath? Nakot sa note 1. Ang sa answer niyo din ha? Okay. Pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Wala mag-ingon upon the Asians. Wala mag-ingon sa Europeans. Wala. Earth. Pag yun to earth, global. Okay? Worldwide, upon the earth. Okay, nagkayo-usa ka niya. Now, number 2. Okay na, answer na ninyo. Na naman answer niya. Number 2, what was the result of the first plague? Napro sa note 2. Nasa verse 2. Revelation 16:2. Oh! Nausea and grievous sore. Sa Bisaya na, ubag. Maul-ul ang nasa Bisaya, no? Kabahong. Mangut-ngut. Yan. Ulcer. No? Skin ulcers. Oh, kana. Okay, so, ngul-ngul. Naka-experience naman tao ubag.
Di ba lalim kung mahubaganta, no? Oh, kung naay matagtiki o sa pagubang hubag, no? Oh, lisod, no? Masakit ang giisgutan, di lang usa ka hubag. Mapuno ang imong lawas sa mga hubag, no? Pero ang mga katawan sa Ginoo walay hubag. Mailhan, bakit anila? Wala lagi ka. Kami din halos na Ha? O siya makataba? Wala naman kay judgment naman Di naman tumayo. Wala na kaayuhan to, kay bibito nila hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Di naman tumayo, magtapok-tapok, magsunod-sunod ang 7 last plagues. Hindi kayo paabot sa number 2, nawala ang number 1. No, ang number 1. No? Padayon yun, hangtod mahuman ang 7 last plagues. Na ay uban mamatay. Basa na to, uban mamatay. Ay sam ang iskutan, sam mamatay. Majority dili, maka-experience sagit sila. Pero na sila ko tambal. Walay tambal, kay gikan sa Ginoo ni. Bisag kung sa ka-genius, sa doktor magbuhat o mga tambal, di na magsilbi kay gikan sa langit ni. Mga bayal. No? Wala na, walay kaayuhan. Baho, ang ingon din mabaho. Okay? Mabaho, maul-ul, mamutmut, magsapay giisgutan din na. Pero, bisan pa niya wala yun nag-ingon nga, Lord, pasaylo kami. Kaya tungkol na sa akong sala, wala yung realization, pero nakasi lang nahuna, na mauna yun ni. Hampak ko ng gisgutan. Pero ang ingon, nag-blaspheme gihapon sila sa Ginoo. Kung kaya din niya ang ingon, the filthy will be filthy still. Wala naman. Di ba? Pero ang righteous will be righteous still. Hindi na sila makarealize nga mga pagkasaylo. Na-realize nila na kini silot na gini. Pero wala yung bubungat sa ilang bakbak na Lord pasayloan. Okay? Alright. So, Newsome and grievous sore. Number 3. Where did the second angel pour out his vial? Ikadua, what was its effect? Kung sa daw ang vial number 2? Ang daga na imong dugo. Okay? And every living soul diha sa dagat died on the sea. Ang iskutan din sama sa dugo. Sa maning dugo? Di ba ang dugo kung madugag? Baho. Lansa. No? Lansa. Pero ang composition, dili din siya may dugo. Okay? Ang composition sa dagat, dili dugo. Sama sa dugo, malansa. Then, ang mga nagpuyo, ang sa dinon, mga matay, nga daghan kayo ng salid sa isda. No? Pagkaon gikan sa isda, nagpuyo sa baybay, isda na. No? Ang ilang kinahang. Daghan. So, wala. Wala na. So, short ang supply. Di man short, lagi supply. Marine products. Wala na. No? Muna yung diskutan. Sea becomes blood, and every living soul died on the sea. Pero nagyan may dagat. Literal yun nga mga matay ang mga isda. Okay? Kaya tumod kay, lalo na, bago na good. No? Ang oxygen level, wala na. Polluted na. Polluted na. So wala na yung mga ligo sa beaches. Kung narito ang mga righteous, pupula pa dito. Pero kung areas na wala tao, wala to. Kaya ang papulahan, katulad ng mga weekend. Na may mga areas na mawalang puyo. So wala to. Okay? Walang lagi nga worldwide, pa, pero universal, not universal, kay dito lang sa mga areas na doon ay weekend. Doon ay areas na wala. Mga mga weekend dito. Mumula to dito. Okay? Kaya naaman sila. Sila ang rason. Nga nung ni pula ang dagat. Gipakula ang dagat. Tungod nila sa kapumot sa Ginoo. Okay. Dinita karon sa number 4. Okay na, nag-iusan na talihan. What was the effect of the third plague?
what reason was given for his peculiar character. Nasa verses 4 and 6 in note 3. Kung sa man ang third. Sige, ingon sa third. Ganina dagat to, no? Kini karon rivers and fountains, kini tuburan. O katong mga rivers, mga tabang of waters become blood, for they have shed the blood of the saints and the prophets. Nganong naapil ang tabang? Ang ikaduha mo ang rason. What reason was given? Nganong naapil, ikapula? Tungkol sa karaan ng kapanahunan, gipampatayan nila sa mga wicked ang mga martyrs, mga pioneers. Kadtong wa mo deklara nga mo join kang Constantine. Kaya nahati man tong mga Christian. Nahati, ako ba, may sugod na lang kaysa lutuson. Ako ba, nidagan, nadampan, gipanglutos, gipang-ihaw, gipanglansang, gipangpanitan, gipangkaon sa leon. Panahon sa Dark Ages, mga pioneers. O mga supporters, gipangpatay. Unang na-appeal, muna yung reason. Unang na-appeal ang mga rivers. Now, wala na gihapon. Dugo, mabaho. Patay gihapon ang ito na itong napuyo ito ng mga isda sa tawag na ito, mapait, nasa? Patay ito dito, kanang mga eel, sa tawag na, nasa? Mga haluan. Kasili, haluan, sa palanangha. So, agay sila mapamingwit dito, ay mapupot dito sa mga rivers. Patay sa gihapon. No? Pero ano na, apa sa yuta? Napay baka, kanding, no? Mga sheep, uban pa, mga flocks, no? Napay sila makaon. No? Pero muna, magbabugbog na sila kayo na kayo. Diba, mga ubang tama ko, paborito nila, mga isda. No? Yan, naasang tabaan. No? Wala na, kaya dugo na gud tanaw, mabaho. So wala na. Kanang mga fish pan, ay wala na. Kaya fish pan, kita ang dagat o ang tabang. Walang sa fish pan. Wala na po na. Kanang mga limango, paborito nila, mga pasayan, mga lupon, wala na po na. No? Mawala na. Mga paborito na po na sa mga first class na mga restaurant. Wala na po na. Okay? Wala na. Mga pabaho. Ang tanang nagpuyo sa dagat, sa baybay, ang tanang nagpuyo sa sapa, dapat sa sapa, mga transfer nila, sila magbagot-bot. Kaya baho, langaon. Diba? Mabaho. So magbagot-bot na sila. Mag-transfer ka. No? Mag-transfer ka, maglutaw naman. Langaon. Kanan. So munang walay realization sa ilang bahay na ang gayon sa Biblia, nag-blaspheme yun siya sa Ginoo. Pero mga katawhan sa Ginoo, haya